pumabor man sa atin ang UN Tribunal, kailangan pa rin daw ng Pilipinas na makipag-usap sa China para tuluyang matuldukan ang sigalot sa West Philippine Sea. At para po talakayin pa ang mga isyong politikal kaugnay ng desisyon ng UN Tribunal, kasama po natin ngayong umaga ang chairman po ng UST Political Science Department na si Professor Dennis Coronacion. Thank you for joining us, Professor. Okay, simulan po natin dito sa tinatawag yung pong international term na detente po o paghupa nga po ng tensyon sa pagitan ng dalawang panig. Sa tingin po ninyo, Professor, may mangyayari ba ito? Pwede bang mangyari ito sa susunod na mga araw between the Philippines and China? Ang totoo po niyan, ang detente, isang technical term na ginagamit sa diplomacy and international relations, ang ibig sabihin ay pag-normalize ng relations ng dalawang magkaaway na bansa. Okay. I think masyado pong strong yung word na yan para gamitin sa sitwasyon natin. Kasi ito, karaniwan ito sa dalawang hostile na bansa. So kapag they decided to enter into a detente, yung kanilang sitwasyon, well, ibig sabihin, yung kanilang hostilities ay titigil muna nila. Na hindi po natin nakikita yan na gagawin ng hindi naman. China. Kasi nasa ano pa ho tayo, tawag dito, nasa peaceful na part pa ng ano na to, ng dispute na to. At ayaw natin umabot syempre doon sa talagang magmamatigas ang bawat bansa at aabot sa mas mainit na sana ho hindi mag-escalate, hindi mag-intensify yung dispute. Ang totoo ho niyan, itong ruling ng tribunal na ito ay isang paraan para manatiling yung mababa yung level ng dispute. Kasi at least naging malinaw na sa Pilipinas at saka sa China kung sino talaga ang tama pagdating doon sa mga claims nila, doon sa mga pinagtatalunan ng mga isla na yan. Professor, sang-ayon po ba kayo sa pananaw na parang proxy Cold War po ang nangyayari ngayon sa pagitan ng China at Pilipinas na suportado ng Amerika? Yung proxy Cold War ho, kasi just like nung nangyari nga nung Cold War, mayroong may mga superpowers behind dun sa mga nag-aaway na mga small powers. I think hindi rin ito proxy Cold War kasi meron ang pinaglalaban natin dito ay legitimate na maritime interest natin at national interest. Unlike during the Cold War, ito ay usapang ideology at saka malinaw na interest ng Amerika. Wala tayong national interest ng panahon ng Cold War. Kumbaga man tayo ay kumakampi lamang at nagpapagamit. This time hindi tayo nagpapagamit. Ito ay talagang lehitimo na interest ng ating bansa. Pagdating naman po dito sa kung paano po ang atake ng China, sinasabi po ay takot ang China sa territorial dispute. Naniniwala ho ba kayo rito? Well, kung maaaring sabihin na takot sila sa nadalhin ito sa international court, kagaya nga ng ginawa ng ating gobyerno. Kasi nga, dahil siguro alam nila na mahihina ang pundasyon ng kanilang claim sa mga pinagtatalunan ng mga isla na yan. Ang gusto nila actually ay nung una, ito ay kung man ang gusto nilang mangyari ay parang we should deal with this in terms of our power. Yes. Kung man, wag na natin daanin sa court. Kaya nga lang sa ganung aspeto tayo ay lugi kasi alam naman natin na wala tayong kapasidad. So kaya ang ginawa naman natin, dinala natin sa isang lugar na kung saan alam natin medyo nakakalamang tayo. At yun na nga nangyari. Sa nilabas na ruling, I think nakakalamang na tayo. Kumbaga man na level yung playing field na sinasabi. Ang mahirap lamang po dito sa naging desisyon, okay, it's a great victory for us. The thing is, they won't recognize it. So, paano po natin dapat atakihin ito? Pagdating po sa implementasyon ng ruling, paano ba gagawin yan? Tama kayo dyan kasi ang problema sa ruling nga na yan ay wala namang mag-i-implement. Kaya nga, kung wala mag-i-implement, it might end up as a victory on paper only. Bilateral talks? Pwede rin, kasi somehow nabigyan ng leverage ang ating
But just the same, ano pa rin, kung bilateral talks, hindi natin pwedeng i-exclude yung fact na tayo ay mahina pa rin bansa. Kapag makipag one-on-one talks tayo with China, isipin pa rin nila na mahina naman bansa at hindi naman namin to ka-level o kakapantay. So I think ang best way pa rin is to deal with the problem or with the issue on the multilateral arena, multilateral forum. Meaning, pag-usapan pa rin natin sa ASEAN, pero pwede rin naman nating daanin sa pagsabayin na bilateral and multilateral. Yun ay kung papayag ang China. Pero worst comes worst, talagang matigas ang ulo, nagmatigas sila. Kailangan din tayong magmatigas, syempre, di po ba? At magiging resulta ho niya na stalemate. Okay. Pag ganito po ang naging resulta, kalaunan, ano po ang mangyayari? Ibig sabihin, hindi uusad yung yung usapan tungkol sa ano. So, maaring tumaas yung yung tension, maaring tumaas. At kapag mangyayari man yan, I think meron tayong higher moral ground at kakampihan tayo ng ng international community. So ngayon po sa ating pamahalaan, bago nga po kay Pangulong Duterte, paano ang dapat nating approach? Ay, ito nga ho yung medyo nakakapagtaka yung naging reaksyon ng DFA under the leadership of Secretary Yasay kahapon. So lahat napakasaya, pero sila napakatahimik. Of course, pinapakita na ito ay dapat maging tawag dito, i-exercise mo pa rin yung prudence at pagiging maingat kahit na ikaw ay nanalo. Pero alam naman natin na iba ang approach ni President Duterte kumpara sa naging approach nung dating presidente natin. Oo. So maaring siguro naguguluhan pa rin sila sa kinalabasan ng Although ina-expect na to ng bansa natin, pero hindi nila alam kung paano ayusin ito. Sabi nga po ni Pangulong Duterte, ayaw muna niya magsalita hanggat hindi siya na-brief ng maayos ng Solgen. So, 500 pages in 5 days. So, titignan po natin kung paano ang magiging reaksyon talaga ng Pangulo. Thank you for joining us, Professor. Maraming salamat salamat din po.